Pakinggan Thank you natin very ito si much, Amy. Mr. President. I vote a resounding yes. Sa hinabahaba kong Yes or yes? pagsisilbi sa Kongreso, sa 12 taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongresista sa Anong kongresista? alam ko ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. No, tama naman. Okay, sabi ko nga sa Banateros, pag tama, palakpakan, pag maliban na. Tama siya dyan. Yan ang trabaho nyo. Palakpakan natin si Amy. Yan ang trabaho ninyo, kongresistas. Mga kongresistas. Yan ang trabaho ninyo, ha? I-representa ang inyong distrito. Hindi maging sunuran ni Tamba, hindi maging parang ano lang, ha? Hindi para sa impeachment. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Yun! Ang tinatama niya rito si Tambaluslos. Okay? Bakit naman naging ano kayo ni? Sa madaling salita, kayo mga nasa Congress. Kayo mga congressman dyan, bakit naman kayo naging asong ulol ni Tambaluslos? O kapatid ng presidente yan, mismo nagsasalita. Kaalyado nyo mismo, masakit no? Oh. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Yan, ito, tama dyan ha. Wineponize po kasi itong impeachment. Ito ang dapat makorek dito. Maganda tong ginawa ng Supreme Court kasi this time may iwasan na ang sinasabing pamumulitika. Kasi ginamit po nilang impeachment para eliminate yung kalaban nila. Which is not good. Nagsasayang ng oras ang mga Pilipino, nagsasayang ng pera, dapat iniiwasan natin dito yung mapang-abuso sa kapangyarihan. Dapat nga may penalty yan eh. Na pagka ang iyong galaw, dapat magkaroon ng batas na ganun. Kaya tama ito, kaya mali. Pero yung galaw mo is galaw pamumulitika, dapat kulong ka. Kasi na-weaponize itong impeachment. It was not intended to eliminate political rivalry, to eliminate political enemies. Ganyan po ang ginawa nitong si Tamba and Group. Yan po ang pinupunto ni BP Sara. Kaya ang ganda nung sinasabi, wala na may impeach niya kasi pinahirapan na yung impeachment. Sa tunayan, hindi naman po mahirap. Kung sumusunod kayo, nagturo pa nga, ulitin ko, ang Supreme Court, paano gagampanan yung impeachment na hindi nalalabag ang procedure. Kasi procedural po, technical po ang nangyari. Yung procedure po ang nalabag. So kung susundin nyo lang yung ginawa ng ay hindi naman po mahirap mag-impeach. Pero para sa akin, dapat talaga mapahirapan ng impeachment. Alam nyo kung bakit? Let this be a lesson. Si BP Sara po ay may record na 36 million votes. The record-breaking votes in Philippine election history. Tapos, doon lang sa kagustuhan ni Tambaluslos na matanggal. Ano po ang punto natin? Iilang tao lang ang gusto ma-impeach si BP Sara. Pero may mandato siya. Samantalang, ang usapin dito ilang milyong confidential funds, lahat naman may si Tamba may confidential funds, si Marcos may confidential funds. Nakikita nyo yung point? So, iilang tao lang dahil alam naman natin na political to, dahil hindi nila kayang talunin si BP Sara. The senators know about it. Kaya nga, sinabi ni talunin nyo na lang sa 2028 election. Alam nila. Alam natin ang punot dulo. Even the politicians, they know what's happening. Kaya para sa akin, hindi dapat talaga pinadadali ang impeachment, especially doon sa may mandato, doon sa elected. Sa ombudsman, siguro bahala kayo, pero yung binoto ng tao, kasi tingnan nyo nangyari sa
Pilipinas. Yung binoto ng tao. Because we weaponize too much the COMELEC. Yung binoto ng marami, isang desisyon lang ni Garcia, hindi nakaupo. 'Di ba? Hindi po naman dapat ganoon. Isang tao lang ang magde-decide. Nag-decide ang taong bayan. Yan ang taong bayan kasi election eh. Dumaan sa election, nagsalita ang taong bayan. Nakita natin ang opinyon ng taong bayan. Nanalo, binoto ng daang milyon. Daang milyon. Tapos desisyon ni Garcia, hindi upo. Disqualified yung talo, paupuin. Ganito po nangyayari. Ganyan ang nangyayari sa impeachment. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umasang Supremer Court. Supremest pa. Wala namang ganun ah. Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono. Ambisyon. Kaya naman, obviously, di ba? This is all about ambition. Isusuko ba natin ang karapatan natin dahil sa ambisyon ni Tamba? Dahil sa ambisyon ng ibang komunista? Dahil sa ambisyon ng ibang mga lefties? Dahil sa ambisyon ng mga pinklawan? Sila-sila lang yan eh. Gusto nating sirain ang Supreme Court dahil yung mga ilang-ilang politiko ay may ambisyon sa politika. mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo Ito talagang binanatan niya dito si Tambaluslos. Huwag nang busugin ng pabor, huwag nang pumayag dahil may pabuya. This is all about Tambaluslos. Binanatan niya talaga gusto ni Jaime si Tambaluslos. magpalaki ng buhaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Naku, lulong. Yan ang tawag sa sa Kamara ngayon, sa Congress. House of Crooks. Hindi man lahat, pero karamihan dyan. Asong ulol ni Tambaluslos. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito, suggestion lang naman, Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ngayon. Alam mo, ine-expect ko rito, bakit hindi na lang ang palitan nyo ay yung kapatid ko? Naku, napakaganda nun. Sigawan siguro yun. Ha? Hindi, kasi kung problema to si Tambaluslos, problema din yung kapatid mo. O sige, sino ba dapat palitan? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Nako, palakpakan po. Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat. Yan. Pero eto sa akin. Sana sinama mo na yung kapatid mo. Hindi, totoo yung sinasabi niya ha. Totoo yung isiniwalat niya about Tambaluslos. Talagang grabe mag-flex, parang mahal na mahal ang sarili, greedy, and sinusuhulan ng mga congressman. Yan, sinasabi niya yan. Sa kanya mismo galing. Ha? Nagpapalaki ng buhaya, sinusuhulan, dinadahal sa bigay-bigay, tama siya dyan. Kaya nga sabi ang banateros palakpakan, pag tama, pag mali, banatan. Tama yan, pero dagdagan ko. Kasi, pag banat ka lang ng banat kay Tambaluslos, I'll give you an example. Halimbawa, may isang vlogger. DDS siya. Pero binabanatan niya ng binabanatan si Tambaluslos. Pero si Marcos hindi niya babanatan. Makaduda-duda, di ba? Halimbawa, ang vlogger, binabanata naman si BBM. Pero si Tambaluslos hindi niya binabanatan. Kaduda-duda eh.
Coach Oli, dapat bang banatan? Kung kabanat-banat, dapat binabanatan. Kasi kitang-kita naman ang kapalpakan ni Tambaluslos at ni BBM. Kasi kung ang babanatan niya ng patuloy lang ay si Tambaluslos at yung kapatid niya hindi niya babanatan, ito ay nililigtas mo lang yung kapatid mo. Di ba? So, nagiging bias ka. And, ang gagawin nito si Amy, maniwala kayo sa akin, babanatan niya ng babanatan si Tambaluslos. So, okay yun. Walang problema tayo doon. Sang-ayon ako doon. Kaya lang, para ilihis doon sa kapatid niya. Actually, nakikita na po nating nangyayari ngayon yan. Binabanatan na ng tropa ni Marcos si Tambaluslos. You know why? Sobrang laki na ng baho ng Pilipinas. Sobrang laki ng problema ng Pilipinas. They need someone to blame. Kaya yan ang ginagawa nila, binabanatan si Tambaluslos. Tama naman, mali naman si Tambaluslos. Pero mali din si Marcos. Mali din yung kapatid mo. Wag mo siyang paligtasin dito. Dahil meron kayong pwedeng sisihin pareha silang mali. Yan nangyari dyan sa budget. Pareha silang may mali dyan. Pinirbahan ng kapatid mo eh. Huwag tayo maglokohan dito. May namatay sa LA eh. Anong ginawa ng kapatid mo? Diba? Huwag mo iligtas yung kapatid mo. Yes, okay, good yung ginawa mo. Sabi nga na ibang, congratulations, binanata mo si Tamba. But me, I'm not impressed. I'm not impressed until gawin mo rin sa kapatid mo. Coach Oli, siyempre kapatid niya yung babanatan ba? Exactly. Yan ang sinasabi ko, Marcos pa rin to. Huwag kayong papabudol. Ngayon kung ayaw niya, sasabihin nyo, hindi naman kasi dapat binabanatan ng kapatid. Di umalis siya dyan. Kung magkapatid lang sila, walang problema. But being a senator, you act like a senator, not an ate. You get my point? You're acting like an ate. You're acting like a sister. You act like a senator. Banatan mo rin yung kapatid mo pag mali. Kung hindi, ipokrito rin ang dating mo. Gusto mo lang iligtas yung kapatid mo. Di ba? So, sige, okay yan. Okay ang ginawa mo. Palakpakan. Dapat ba tayo ma-impress? I don't know. Ako? Hindi. Ngayon, kung I minatics ka, ay, well, I understand. Diba? Gusto mo ulit pabudol. It's up to you. Diba? As for me, litaw na litaw. Marcos pa rin.